Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo mula November 24 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonoodin nyo ang sun, moon at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Ano to? Work ba to? O career? Mukhang career. Ay, career ba to? Kasi itong dala ko career. Kaya lang bida natin. Relationship. Ito. So, ang tatamaan ng reading natin ay lalaki. Okay? Lalaki in a relationship pero di kasal. Wala ring anak. Basta may girlfriend siya. So, siya yung bida. Matutuwa siya, oh. May blessing na paparating sa topic ng career. So, inisip ko, ano kaya yon? Siguro dahil magkakaayos na ang mga magkakaaway sa career place, workplace, gulo sa pagitan ng magka-workmate, dahil may ano na dito collaboration, teamwork. O papala rin siyang magkaroon o makahandle ng subordinate. So, baka ma-promote siya. O yung blessing, baka gift yan, money, ay manggagaling sa ka-workmate. Ito yung work So, ka-workmate, baka regaluhan yung iba sa inyo ng money. O gift, o manalo sa raffle. Raffle agad, di November na. 24 to 30, baka kasi ma-advance ang Christmas party, una. Raffle. Monita-monito siguro. Magustuhan ng iba sa inyo, makukuha nila sa monita-monito. Di ba may ganun? Mga ganun, pakulo. Kaya lang ang aga naman po, November 24 to 30. Pero usually, December kasi nagsisimula. Anong maisip Ang gagaling tong blessing na to? Baka bonus na yan. Okay na yun. Bonus. Babalitaan kayo ng ka-workmate nyo na matatanggap nyo na raw ang bonus sa week na to. Depende. Kasi parang yung good news ay dala-dala ng ka-workmate o nasa workplace. Bonus o ewan ko ano matatanggap nyo rito, award, reward, money sa workplace. Pero again, may tayo, mga ka-workmate. So, baka sa kanila magmula yung chika, good news, o sila mismo yung good news. Basta maganda, may teamwork dito. Baka magkakaayos sa mga magkakaaway sa workplace, pwede rin kasing ganun. Kung wala kayong work, baka para to sa someone na malapit sa inyo, may work. So, tingnan pa natin pang makukuha nating detalye. Ibang senaryo na dito. Okay? Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. Oh.
Ano to? Tapos ang dulo, ano, high priestess. Oh. Ano kaya to? Isip ko, work ba to? Uh, relationship? Kasi probably may cheating na nangyayari, competition. O hidden enemy? Hidden competitor? May someone dito, parang fake. Fake friend. Intuition din tong hangman eh. Para bang nakukutuban nyo na to eh. May red flag na kayo nakikita. Ay, intuition din pala to. High priestess. May intuition na kayo na may secret enemy kayo, competitor. Kasi papasok na to sa rivalry. Struggle. Secret. Ayun, parang makukutuban o nakukutuban nyo na, mukhang tama yun. Na may fake friend kayo. Siguro, dadalan ba natin ng idea para malaman natin kung ano ba to? Enemy. Friend ba to? Ka-workmate? Kasi hindi naman to relationship. The moon? Tapos the sun? Ano kaya yun? The moon, the sun. Kaya natin kung ano makukuha ko dito, dagdagan ko pa para mabuo. Kung relasyon ba to, friendship, career. Page tayo. Pentacles. Mabuo, mabuong detalye dito kung career ba to, friendship, relationship. Wala naman kasing detalye. Ito pala. Kaya lang laban na balance naman. Ember. Pero may babae dito. Ah, hirap ah. Hindi ko masabi kung ano. Career. And babae. Enemy kasi babae. Ka-workmate siguro to. Kasi wala namang detalye dito na friend eh. Pero babae. May anak. Kung dito nanay na tong enemy. Senior to. Babae. Ang hidden enemy ng iba sa inyo. Kasi ang dating nakikita na ng iba sa inyo yung red flag eh. Kaya lang malapit sa inyo.
So, ini-snub nyo yung red flag. Parang inggit kasi to eh. So again, hindi naman to relative. Career siguro to. Baka magkarugtong sila. Kasi kung magkarugtong sila, kakabati. Diba dito? Yung sabi ko kanina, yung mga magkakaaway, kakabati pa. Lalo na siguro kung ang kaaway ay babae, I mean nanay o senior. Malapit. Eh, kaya malapit. Hindi. Kasi ano to eh. Hindi sila magkarugtong dahil fake friend to eh. Sabagay, pwede rin naman mag-come to light dito, ma-reveal na fake pala to. Tong taong to. So, pwede rin naman siya magkarugtong. At yun yung pag-aawayan. Betrayal. O hidden enemy. Hindi nga lubos sa kalaing enemy pala yun. Kasi may ano tayo, work card dito. Oh. There's a page. Pero again, mukha siyang career. Pero dun sa unang reading natin, kung existing na nag-aaway, may gossip, ganun. Kakayos pa yan. Pero kasi ito, ang dating ano siya eh, hindi akalain nakaaway. Marireveal pa lang o magkakaroon pa lang ng clarity. Kasi ito, confusion kasi ito eh. Kasi nga malapit sa iba sa inyo tong taong to, naka-workmate, probably senior o nanay, na hindi nila lubos akalain na may inggit pala sa kanila. Ganun dating. Kaya ako nasabi, kasi may page of pentacles tayo. Ito kasi secrecy. Ito ay something na parang hidden. Hidden depths. O pwede rin siyang card ng quietness. So, parang ganun din. No? So, beware na lang. Yun lang ang advice dito. Mag-ingat. Lalo na siguro kung business partner to. Pwede rin kasing ganun eh. Business partner. Ka-workmate. Ayun lang naisip ko. Anyways. Pa tayo bang detalye dito? Kung masasabi nito. Sexuality. Someone is still figuring themselves out. So, may someone, pwede kayo mismo to. Ito yung tao sa paligid ninyo na nalilito sa kanilang sexuality. Guardian, a lost loved one watches over you. So, may iba sa inyo na binabantayan sila ng kanilang namayapang mahal sa buhay. So, alamin natin kung sino to. Para may idea kayo. Sino tong nagbabantay sa iba sa inyo? Justice. Ano yan? Justice. Ano idea dito? Justice. Baka Libra. Ang hirap mo. Libra.
Someone na Libra ang zodiac sign. Para silang angel. Oh. Pero may sun doon. Kaya, o Leo? Libra, Leo. Kaya may cups doon, swords. Kung nga natin ibang detalye, ang hirap naman. Six of Cups. Ah. So, ang dating sa akin, pwede itong married partner. Childhood partner na namayapa. So, tatama lang to sa mga tao na yung jowa nila ay childhood sweetheart nila. O kababata. So, yun yung guardian angel dito na nagbabantay sa iba sa inyo. So, kung sino man yung makarelate dyan. Pwede ring anak to. Kaya lang paano didikit to? Yun lang naisip ko eh. Kung dikit. Childhood sweetheart. Nakasal sila. O biological children. Son, daughter. Kasi to eh. Magkailangan sa law. So, biological. O anyone na parang kakilala nyo na noong kabataan nyo, childhood. So, 18 pababa. Na para bang nakulong siguro. Kaya lang namayapa na. May isip eh. Anyways, wala pa tayong bang detalye. Rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Di celebrate yan. Celebrate ang connection, ang relasyon. At magsaya. Baka mag-celebrate. Ang iba sa inyo, sa week na to. Baka anniversary, monthsary. Ewan ko kung anong magiging dahilan para magsaya kayo. O baka may date. Magde-date tong magkarelasyon. So, dito, tatamaan lang nito ay magkarelasyon. Magiging masaya sila sa week na to for some reason. Siguro dahil madalas silang magbabanding. O may something na parang magkukos para mag-celebrate. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.